Nagkarga ng isa sa sasakyan sa nakaparadang tricycle sa Pasay City. Huli sa CCTV. Rider sugatan matapos tumilapon mula sa motor sa Pasig City. At tunghayan ang kasalang Marco Alcaraz at Precious Lara Kigaman. Antabayan po mga karagdagang detalye mamaya sa unang balita. Usap-usapan pa rin po ang hiwalayan ng celebrity couple na sina Tom Cruise at Katie Holmes. Malaking usapin po kasi yung laban ng mag-asawa sa kustodiya ng kanilang anak na si Suri. Maging dito sa bansa, usaping kustodiya pa rin po sa mga anak ang kabuntot ng issue ng paghihiwalay sa kanilang asawa ni na Senator Cheese Escudero at Coco Pimentel. Pero ang tanong, ano nga ba ang batas ukol sa custody battle? Yan po ang ating pag-uusapan kasama ang ating kapuso sa batas, si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning din sa iyo, Connie. At sana nga sana mas masaya naman ang topic natin umagang-umaga, di ba? Usapang hiwalayan. Hiwalayan, pero at the same time, custody. tignan natin kung paano din. Kasi marami, I'm sure, di ba, na gustong magkaroon ng linaw sa ganitong usapin Of course. Kasi limiut din to kasi, ano? Ano yung batas ukol sa custody para sa mga bata? Well, the general rule, ang isang bata, kung under 7 years of age, ay hindi mahihiwalay sa nanay dahil na rin siguro kinikilala ng batas na iba talaga ang pagmamahal nating mga nanay sa ating mga anak. So, sa ilalim po ng Article 230 ng Family Code, no child under 7 years of age shall be separated from the mother unless the court finds compelling reasons to order otherwise. Ang isa pa siguro masasabi nating general rule, pag custody po ng mga bata ang pinag-uusapan, dapat po natin isipin na sa ilalim po ng batas at dapat din ilagay ito sa isip ng mga magulang, best interest at welfare ng bata ang palaging main consideration ng korte. At dapat na rin nga ng mga magulang kuminsan kasi ginagamit naman nila yung mga bata sa away nila. May mga ganun talagang dapat kaso. Dapat ang unahin nila kung ano yung mga kabuti doon sa bata. Na huwag nang matraumatize yung mga bata. Yes. Pero ano yung halimbawa na yung sa kaso ni Suri, no? Malamang sabi nila kay Katie mapupunta kasi under 7. So, ganun ba yun? Well, automatic? Basta walang compelling reason na makita against Katie? Under Philippine law, di ba? So kung taga dito sila, I would think so definitely. Yes, unless nga may ipapakitang dahilan na napakabigat at napaka-importante para tanggalin siya sa piling ng nanay niya. Correct. Dapat nga may mga compelling reasons. Otherwise, sa nanay talaga ibibigay ang bata. Okay, yung mga compelling reasons para sa kaalaman, ano ba yung mga isa-isahin natin? Kasi sinasabi nila, pagka ba may relationship ng iba, pwede nang ilaban ng tatay na sa kanya mapunta yung kustodiya. Pagka ba, syempre, of course, pag mentally ill, ma-prove yun. Ano pa ba? Well, yung merong relasyon yung nanay, di ba? Not necessarily. The mere fact na yung nanay meron ng boyfriend or na-convict as an adulteress, or sabi nga ng korte, kahit na prostitute yung nanay, that by itself ay hindi siya ground para tanggalin ng custody, matanggalin ng custody ang nanay dun sa bata. Okay? Pero syempre, ang iisipin natin, sinasabi nga natin, that by itself is not a ground. Pero, ang kailangan mong pakita kasi, unless maipapakita ng tatay halimbawa, na yung environment na kinakalakihan ng bata ay hindi maganda dun sa moral development ng bata. So, for example, in one case, nasabi nga ng Korte Suprema, the fact that the mother is a lesbian, not by itself, hindi. Pero na nagkaroon na ng kaso yung Korte Suprema, halimbawa, yung nanay, di ba, hiwalay sila ng tatay, na naka-live-in sa bahay at ang kanyang ka-live-in tatay kapatid nung tatay, brother-in-law niya. Okay. So sabi ng korte, may ganyang kaso actual. It's an actual case and it was decided by the Supreme Court. Alright. And custody was taken away from the mother kasi sa kasong to, sabi nung Korte Suprema, that's not good for the moral development of the child. Course, Or in another case, nakikita inuuwi naman nung nanay yung boyfriend niya at nakikita nung bata. So sa mga ganong sitwasyon, sinasabi ng Korte Suprema, siguro kung discreet si nanay na hindi nakikita nung bata, okay lang yon. But once it will seem to affect the overall moral, psychological development of the bata, hindi pwede. So ang titingnan ng korte, yung environment. It's a totality of circumstances. Halimbawa, at ang palagi nga iniisip,
ang epekto sa bata. Okay. Kasi may sinasabi na pag binigay yung kustudiya sa nanay, maraming mga nalilito na totally cut off na ba dapat ang partisipasyon ng tatay? No, of course not. Oo. Custody, yung physical custody lang ang binibigay. Pero yung tinatawag nating parental authority, Okay. that continues kahit na yung custody nasa nanay. Kahit full custody pa, gano'n. Unless, but unless there are compelling reasons, the Also. court will not usually deny. Kasi sabi nga nila, yung nanay at tatay, malaking bond yan talaga, of course. Sa bata. At hindi naman ganun-ganun na lang natatanggalan. But of course, kunwari nag-aaral yung bata, the child has to stay longer with one parent Of kasi course, nag-aaral, oo, di ba? oo. Yung least disturbance dun sa bata, isa sa main considerations ng Right. korte yan, di ba? Tulad nga ng sinasabi natin, although gusto nilang kakapiling yung bata pa rin ang dapat iniisip. So, madalas nga kahit na ang custody nasa nanay, may visitation rights ang tatay usually because nga, in the end, yung bata will benefit from having both parents in his life. At dahil hindi naman napuputol ang relasyon ng pagiging mag-ama kahit na ang custody nga nasa nanay, halimbawa, yung nanay, hindi porkit full custody nasa kanya, pwede niyang ipaampun yung bata without the father's consent. Kasi siya pa rin ang tatay, although wala nga sa kanya ang custody. Alright. And usually, hindi porkit yung custody binigay sa nanay, cut off na nga yung tatay. Kasi yung parental authority naman, hindi yan basta-basta matatanggal unless for very compelling reasons. And katulad ng, kunwari, sexual abuse yung Ay, bata. of course. Oo. Pero yung mga kaso naman ng out of wedlock na nagkaanak at hindi, ibig sabihin nun, hindi ho kinasal yung mga magulang ng bata. Anong magiging basihan nun? Kasi syempre, halimbawa sa birth certificate mismo, di ba? Hindi inilagay dun yung tatay, walang pirma yung Well, tatay. in that case, under the family code, kung hindi kasalang nanay at tatay, sole parental authority is given to the mother. Ang custody na sa nanay, siya na rin magde-decide sa halos lahat ng bagay tungkol sa pagpapalaki ng bata, di ba? Generally, hindi siya mapipigilan ng tatay. Not unless in-acknowledge, tapos nakatira na sila together, hindi lang sila nag-aasawa. So, ibig sabihin, kung pinanganak ng hindi Kasal ang nanay. Okay. Malinaw yun. Any final word, attorney? Well, yun nga, kapag gusto lang natin sabihin, kasi sa dami-daming kasong napagdaanan natin, pag hindi po nagkakasundo kayo ng asawa ninyo, please try to make it least painful for your children, di ba? You can stop being husband and wife to each other, pero ang una pong ilagay ninyo, kahit na po nag-aaway kayo, ilagay niyo una yung mga bata. Kasi usually it's really the children who suffer and there are immature parents yung parang ang nangyayari, yung mga bata, yung galit dun sa asawa, nababaling dun sa mga bata. Or sometimes, alam nila it's the best way to hurt the other parent. Mas lalo nilang kinukuha yung mga bata. Wag naman. Mahirap na nga para sa mga batang nawawalan, yung wala na silang buong pamilya. Totoo rin. Yung ginagamit pa sila.